risk, pero high reward. Kasi po, halimbawa, ngayon sa pre-selling sa Gardens, bumili kayo at 44,000. After 10 years, hindi nyo po masasabi, maybe nag-triple, nag-quadruple na po yung value niya. So, yung iba po pinapractice yun, buy and sell sa Manila. Na pwede rin naman natin gawin po dito. Depende po kay landowner. Tapos po, dahil maliit na yung capital, easy to resell lang po siya. Ngayon po, dito po pinapakita yung paano nag-appreciate yung value ng memorial lot po natin. So, nung nag-start po, unang-unang 71,000 siya. So, habang tumatagal po, tumataas yung value niya. Umabot po ng 96,000 per lote. Loan lot lang po ito, no? Wala pa po dito yung mga mausoleo. So, ngayon po, dahil meron tayong Glory to Heaven Memorial Gardens, nakasalukuyan din i-develop, yung 96,000, pwede nilang ma-avail ng i-client natin for as low as 44,000 po. Parang good news po yun sa atin as agent kasi may option na po si client, marami siyang option na pagpipilian. Hindi lang sa part, meron na tayong bagong in-open, yung po Glory to Heaven Memorial Garden. Then, kung mag-i-invest po sila sa memorial lot, bakit si Glory to Heaven yung pipiliin nila? Meron naman po iba. So, bakit nga ba kay Glory to Heaven? Hindi ko lang po sure kung nakapunta na po kayo lahat sa memorial natin. Pero makikita nyo naman po yung maintenance niya. No history of flooding po talaga siya. Simula nung nag-open. Properly maintained. Kung nakapunta na po kayo doon, makikita nyo naman po siya. First class service po dito sa internet service namin. Kung nakapag-attend na po kayo ng living. Ayun po, may mga set up po kayo pag-living. 24/7 security. So, may mga nakakalat po kami CCTVs doon. And yung amin po mga memorial staff, sila po, in-house po sila. Meron po sila tinitiran doon sa likod. Bahay sa likod. Opo, kaya po 24/7 talaga. Tapos, no hidden charges po. Sa amin po kasi, kami, as sales po, under sales, pag nagbebenta po kami sa client, from the time na mag-a-avail pa lang sila ng lote, hindi pa nag-a-avail. Lahat po ng dapat naming sabihin, lahat ng yung time na maglalabas sila ng pera, sinasabi na po namin lahat. Para hindi po kami nagkakagulatan. Pag yung time na, katulad po yung mga mag-a-avail ng mausoleo, ay may additional pa pala, may ganito pa pala. Hindi po, lahat yun sinasabi na namin. Tapos, ito po, sa mga hindi lang po nakakita, no? Some pictures. Iba po dyan mga drone sa ating park. Ito po yung loan lot area natin. Ito yun, mausoleo area. Sa main road po ito. Yung gate po natin. Yun sa bago na yan, ano? Sa luma po yan. Sa luma po yan. Opo. Ito po yung bago natin. Ayan po yung pinaka-whole map niya. Sa ngayon po, yan po ang update ng development natin. Ito po nakikita niyo yung kalsada. Nakikita niyo po na mas maluwag. Ito pa lang po yan na. Ito pa lang. So, mahabang development pa. Kaya, hamak po na mas maluwag siya talaga sa park po natin. Kasi parang yung mga hindi po natin, parang mga, ano ba sabihin, disadvantage natin sa park, ginawa po namin, in-improve namin dito sa Gardens. Yung park medyo maliit, so medyo hirap tayo sa parking pag-indas. So sa Gardens po, since mas malaki, kaya po i-accommodate lahat, parking po sa loob. So ito po siya, development update. Tapos ito po, perspectives, yung in the future, yung magiging itsura po ng ating Glory to Heaven Memorial Gardens. Ayan po, yung gate. Ayan po yung rotonda. Ayan po ng garden. Then, ayan pa po yung susunod. The future. Ayan po ang magiging. Thank you po, sir. Ayan po yung magiging itsura. Ayan po yung susunod. Tapos po, ayun po. Why choose Glory to Heaven pa rin. Nabalik pa rin tayo doon. Dapat si Glory to Heaven yung pipiliin natin. So, dinagdag po namin doon sa sagot sa tanong na yun, kung bakit si Glory to Heaven, ay yung mga advantages ng bago nating memorial, which is si Gardens na po. So, yung location niya, peaceful and accessible kasi po, peaceful dahil hindi siya kadikit ng mga cemetery natin sa Gapan. So, halimbawa po, pag utas, hindi siya ganun ka-traffic. Hindi katulad nung, kasi po, sa isang area lang lahat pupunta ng tao pag utas. Yun, another location, Solong Memorial. So, wala po tayong mga paaluhan sa traffic, ganyan. Accessible pa rin po, dahil madali pa naman punta. Safety yung mga sasakyan. Tapos po, yung road, yung walkways, yung allotted parking space, mas malaki, mas madami.
sidewalk sa lahat ng kalsada, more than 40,000 square meter open landscape. Ito po yun, ito po kasi lahat na to open po yan, yung mga downlands. Open lahat, so yung mga nasa likod, yun po yung mga musilyo. Ganyan po yung design niya para pag pumasok po kayo sa memorial natin, makikita niyo po na parang hindi siya talaga memorial, parang park lang din po yun. May question po. Yes po, ma'am. Pabalik nga po dun sa, ayan po, yan. Opo, okay. Di ba po, dyan, yung kung yung na-develop pa lang po, yung parang triangle na yan. Opo. Yes. Yung mga green po na yun, yung po yung mga puno. Puno, opo. Kung halimbawa po yung nabentahan po namin yung nasa gilid po na yun, pwede po sila mag-park doon sa tabi. Oo naman ma'am, eto ma'am, main road, pwede mag-park dito. Pwede mag-park dito, pwede mag-park. Okay po. Yan po, sige po. Mga gilid. Opo, yun. Kasi, Kung halimbawa po sir, yung nabili nilang lot, yung tabi ng kalsada. Yun po yung naging Opo. advantage po nung bumili ng special Opo. premium. Opo, yung Ng katabing mga nasa kalsada. gilid. Yan po kasi yung... pagbaba nila ng sasakyan, ayun lang po yun. Available pa ba yung mga gilid na yan? Yes ma'am, mamaya ma'am, titingnan natin yung mga... Kasi yung mga tao sa amin nakakuha sila malapit sa kalsada. Oo ma'am. Maganda ma'am, mamaya ma'am mag-usap tayo. Balik na pala tayo. So, ayun po. Magkakaroon po tayo ng viewing chapel doon. Sa bandang harap po siya eh. Dito po, viewing chapel. Then magkakaroon din po tayo ng non-religious chapel. Ayan po yung gitna. Tapos magkakaroon din po tayo ng mga gazebos po kasi po open space siya na mahaba. So medyo mainit pag yung mga panahong tanghalian. Magkakaroon po tayo ng mga gazebos kung saan-saan. Sa ngayon ko alam po dito po meron para mga silungan or kung may event yung family or yung doon. Ganapin. Ganda, ano? Development update. Maganda po yan, lalo na pagka lumaki na yung mga puno. Pag na-develop na talaga, walang ganda. Tapos yung classification po natin, if ano po, yung binigay po namin sa inyong forms, may kasama po siyang price list. Dalawa po yung price list natin dyan. Meron po park, meron gardens. Sa heading niyo po yung makikita yun. Glory to Heaven Memorial Park, Glory to Heaven Memorial Gardens. Dalawang set po yan. Ayan. So yung Glory to Heaven Memorial Gardens po, Yun yung mga price, no? classification 1, yung po yung Garden of Memories sa baba. Siya po yung baba. Kaya kung napapansin niyo po yung price niya, siya po yung pinakamahal. Siya po ang most prime location natin. Iba yung Malapit presyo nun, iba yung presyo ng isa. Malapit po sa Rotonda, Main Road, Gate, Viewing Chapel. Siya po yung pinakamahal. Number 2 po ay yung ating Garden of Hope. Second most prime location. Ganon din po kasi siya malapit sa Gate, sa Rotonda, sa Main Road. Then Garden of Peace po yung 3. Garden of Fortitude, and Garden of Serenity. Ngayon, ito po mga gilid po sa ngayon po yan. Makikita niyo po sa price list, may 20 square musilyo tayo, yun po yung mga estate lot. And then, yung nasa likodan po, legacy lots, 30 square meters. But dito po, sa garden floor natin, sa Glory to Heaven, sa park po kasi, dito sa garden, hindi, ano yung second floor sa musilyo. Hanggang first floor lang po, pwede may roof deck. Pero dito po, sa side na to, pwede yan second floor. Sinama rin po namin sa Why Choose Glory to Heaven yung aming company values. RISE po, para madaling tandaan, RISE to talaga. Eglo RISE with the RISE. Respect in service and investment. So yung po respect in service and investment, parang sinasabi po na kami, as empleyado ng Glory to Heaven at sa Glory to Heaven po, may respeto po kami sa bawat lot owner, sa bawat investor, na yung hard-earned money po nila, in-invest nila sa Glory to Heaven. Yung marami naman pwedeng pag-investan. So wala pong malaki, wala maliit na investment. Lahat po yun, pare-parang pinaghirapan, in-invest nyo sa amin, kaya po nire-respeto po namin yun. So sa integrity po, since pinagkatiwala nyo po sa amin yung ipon nyo, yung hard-earned money nyo, kami po, bilang balik po sa inyo, yung nabanggit ko po kanina na bago pa maglabas si investor ng pera, bago pa siya maging lot owner talaga, as integrity po kami, yung mga sinasabi namin, true, honest, and transparent po kami. So sa pag-avail pa lang, lahat po na kailangan yung malaman, sinasabi na po namin. Compassion po, syempre kami naman po, hindi lang, business po itong maituturing, pero hindi lang naman po kami, dahil mag-i-invest kayo sa amin, parang ano po kami sa inyo. So, parang kami, na-feel din po namin, halimbawa, lalo na yung atin, nakikisimpatya po kami kay client. Tapos po, hindi po kami yung basta din makamagbenta lang.
paano ba, nakikipag-communicate po kami kay client, inaalam po namin kung ano talaga yung applicable na product para sa kanya. Hindi lang yung offer ng offer o offer ko yung mahal kasi ito malaking investment. Hindi po ganun. Inaayon po namin yung pagbebenta, pag-sales stock po namin sa pangangailangan ni client. Then excellence sa standard po yung service na binibigay namin. Continuous improvement po, yun po yung parang pinaano po namin, pinangangatawanan namin. Hindi po natatapos sa kung anong meron lang kami ngayon. So kung may improve pa, may mga comments si agent, may mga suggestions si client, na-absorb po namin yun. Kung yun po ay kakaganda ng memorial, why not? Then yung Glory to Heaven lot types po, ito yung mga product po na ibibenta natin, yung mga nasa price list, di-discuss po sa atin yung Sir Julius. So, ito po yung mga lot types. So, ano-ano po ba yung mga lot types na ino-offer po? O meron ang Glory to Heaven, Memorial Park and Gardens. So, unang-una po is yung ating pong lawn land. So, yung lawn land po natin is underground interment siya. Lubog po siya. So, meron po siyang sukat ng 1 by 2, 0.1 by 2.5 square meters. So, ang kasya po sa kanya is, pwede po ilibig sa kanya is 2 full interments and 4 sets of remains. 2 full, dalawang katawan po, tsaka po 4 na remains po. Yun po ay yung pag-transfer po tayo ng remains, yung mga puto-puto na lang. And meron po siyang up to 5 years na installment plan po. Sa inyo na po yan. Po. Sa inyo na po yung mga copy na yan. So kung gusto nyo konsulatan o ano, pwede naman. And sa latex po natin, meron po tayong deluxe, semi-premium, tsaka premium, tsaka po special premium. Yung po yung kanina kong sinasabi na merong gilid, merong gitna. Habang kapag gilid po, mas mahal. So ang price po niya is nag-start po ng 44,000 at meron po siyang pinakababang monthly amortization na 753 pesos po per month. Yung price po na yan is price po ng ating pong deluxe. Kung makikita po natin sa price list ng pinaka cheap po na price, kung pinakamura. Next lot po natin, meron po tayong family plot. Family plot po is parang pinag-apat lang po natin yung lawn lot. Parang 4 times 4 lang po yung ating lawn lot. So underground intermittent po siya. Meron po siyang 10 square meters and 8 full interments po ang pwedeng ilibing and 16 sets of remains. Tapos meron po, kung nakapunta na po tayo sa park po kasi ang meron po tayong family plot is doon po sa ating park, sa ating pong park, sa luma po natin, hindi po siya dinidevelop. So meron po siyang, dito po makita po natin, para po siyang nicho, pero hindi po siya totally nicho po talaga. Dami niche lang po siya. So in internet po, doon nakalubog pa rin po yung living niya. So hindi po tayo pwedeng maglagay na permanent po na parang nicho. Pero pwede naman po tayo maglagay lang po ng dami niche, tsaka kaya po yung mga bench po na upuan. Pero movable po siya. And at that time po niya is premium kasi po yung family plot po natin is nasa gilid lang po siya ng lot po. Doon po makikita po natin doon sa may park po, sa may bandang dulo, sa may malaking, harap po ng malaking musileo, yellow na musileo, doon po siya nakalagay. And as of now po, ang available na lang po niyang lot is 4 na lang po kung dito ako nagkakamali. Ang price po niya, is 316,000 po. So, ang kanya pong monthly amortization is 8,404 Yan pesos. siguro yung kinuha ng ipagkano. Si Ma'am, Amelita. sa ano po siya mamay, sa gardens, wala po ganyan sa gardens. Ang tingin ko po yung 20 square mo sila yung kanya. Yeah. And next lot naman po natin Yan, is baka yan estate mamaya lot po. Yung estate lot po natin is above ground and underground interment. So pwede po na Sa nicho. nicho and then pwede po yung ilulubog. So nasa owner na po kung ano po yung gusto niya. Tapos meron po siyang sukat na 20 square meters and open type po siya. Hindi po siya kagaya ng musileo na parang kulong po may pintuan or covered po. Ito po kasi is open lang siya. Kumbaga, hindi siya kagaya ng
ano na may mga railings, may mga bintana, upuan pa rin, tapos pa rin hindi po siya nakapasok. So ang capacity po niya is, nang ililibing sa kanya is depende po sa ating lot owner. Kasi meron po yung iba, pwede pong maglagay po tayong dalawang nicho sa taas. Ilagyan mo pa po ng dalawang nicho sa ilalim. O kaya po may mga remains po tayo dito. Pwede. Depende na po kay owner kung ano po yung kanya pong design. Kung ano po yung, o ilan po yung ililibing niya. And price po niya, start po ng 505,000 and ang monthly amortization po start po ng 8,640 pesos. So next lot po natin, meron po tayong legacy lot. Ito naman po yung mausoleo na hindi po open. So above ground interment, above ground din po siya and underground. So same lang din po nung estate lot kanina. Ang capacity po niya ng ililibeg is depende po kay owner pa din. 26 by 35.5 square meters po yung kanyang sukat. And price po niya is nag-start po ng 650,000. And may monthly amortization po na nag-uumpisa o nagsisimula sa 17,286 per month. Next lot po natin is yung pong estate lot with built mausoleo. So ito naman po, if ever po si owner is si client po gusto niya pong bumili ng mausoleo na hindi na siya mahahassle pa doon po sa ating papagawa, gusto niya isilibingan na lang, gano'n. Ito po yung applicable po sa kanila. So, meron na po siyang pin lights and cove light po, built-in benches po sa loob, and meron na po siyang electrical outlets, tapos may 2 built-in niche po siya, may niche po siya na 2 sa loob, and meron pong 8 built-in cribs or cribs for bones po para po sa mga remains. And 1-year warranty po for structural integrity. So yung warranty po natin, for example po, si owner po is binili niya po this year. Kapag nabili niya na po, dun lang after that po, 1 year po yung warranty. The next year po, if may nasira po dun sa ating built mausoleo, hindi na po siya sakop po ng ating warranty. So si owner, wala pa po na once na mabayaran na po nila, after 1 year, ganun po siya, yung hangko po ng warranty po. Tama po Ma'am Karen? Ano po? Sa built mausoleo kapag nabili nila 1 year, Opo. mag-run na yung 1 year warranty. Wala pa po nakalagay. Opo ma'am. Kasi ma'am nakatayo na yung structure. So, kay client po, may pinapasign po kasi kami dyan turnover agreement, ma'am. So, kung halimbawa po na magpapasign na gano'n, ayaw pang sign ni client, kasi syempre, check po muna kung okay. Tapos po may nangyari, within 1 year po, covered pa rin po yung warranty. So, ito po yung kanyang, ito po yung ating estate lot with built mausoleo. So, above ground internet din siya, 14 to 15.75 square meters, 2 body, 8 na remains, pero depende pa din kay clients if gusto niyang patungan yung nicho po. And up to 3 years installment lang po siya. And complete na po yung exterior niya, and yung interior niya po is rough pa po. So, kung makikita po natin yung picture po doon sa ating pong park, kasi ang ating pong estate lot po is nasa park lang po natin. Nasa park lang po. Built mausoleo, estate lot, built mausoleo po natin is nasa park po. Kaya po 3 years lang po siya. So, yung kanya pong interior po is rough. Hindi po siya tiles na naki-owner na po. Kay client na po sa magiging owner na po if gusto niya pong tiles or ipa-finish lang, ganun po, nasa kanya na po yun. So, ang price po natin, start po ng 1,040,000 and ang monthly po ni amortization is 27,657 pesos per month. So, ito naman, next pong lot natin is meron po tayo sepulcher po. Sepulcher po or yung tinatawag po natin, mas kilala po natin na apartment type po.
So, apartment type. So, above ground, interment po siya. So, taas lang po siya. Hindi po pwede ng alugog, syempre, kasi po apartment type. So, ito po yung, meron po siyang 5 floors with 10 units po. So, 5 palapag at kada palapag po meron po siyang 10 na units. So, yung sukat niya po is yung width niya po is 1 meter and kanya pong length is 2.5 meter po and yung kanya pong height is 0.8 meter. Tapos, ang kasya lang po sa kanya o ang pwede lang pong ilagay is 1 full interment. Tapos, meron po siyang Candelaria area provided po in case po na mag-visit po tayo, si client, kapag nalamanan na po. Doon po tayo magtutulis po ng kandila para hindi po, syempre, ma-maintain po yung cleanliness po ng ating mga setup. And yung price po niya, start po na 46,000. And ang amortization ay simula po ng 1,284 per Ang niya. Yes po. Next po, meron po tayong Ashwari po. Meron po siyang 7 floors with 6 units. Ang width niya po is 0.4 meters. Ganon din po yung kanyang length. And yung kanya pong height is 0.8 meters po. So, capacity po niya is 4 na urns po. Regular urns po. Tsaka 1 set of remains. Pwede pong isang remains yung buto-buto. Ganon po. And 4 po na urns po yung ilagay. Meron po yung Ashwari. And meron po siyang 3 years installment plan po. Price niya po start ng 26,000 and ang kanya pong monthly amortization is 692 pesos per month. Ang budget? So sa price option po natin and terms po, kakikita po natin po sa ating pong mga price. Yan po yung price list po. Meron po tayo sa gardens po muna. Meron po tayong down payment option na 20%, 10% po, tsaka po 0%. 10% po second page. Third page po, 0%. Si client po, if ever po meron magkakaroon po tayo, pwede pa rin siya pagpiliin kung ano pong mas preferred niya po na down payment. 20, 10, or 0. Yung 0 po natin, pwede 0 or straight amortization po, which is yung una po nilang ulog, yun po yung magiging down payment niya na po. So, i-update ko lang din po kayo sa ongoing promos natin para if ever po na may kausap kayong client, pwede nyo rin po mai-ano. So, ngayon po, ang ongoing at matagal na po natin promo ay yung mini bundle promo. Ano ba yung mini bundle promo na po para sa ipinromo ko sa name? So, yung mini bundle promo po, bundle, word na bundle. So, parang ang basic ano lang po nito, mas marami kukunin po si client, mas malaki yung discount. So, tayo po as agent, hindi naman siya required po na sa isang client lang, no? Yung ibang agent po, ang ginagawa po nila, nag-iipon po sila ng client, tapos po ipapasok nila as bundle. Para tulong na rin po nila yung kay client na invest na regular price po sila mag-fall, mag-fall po sila sa mini bundle promo price. So halimbawa lang po, halimbawa tayo, no? Minimum po, meron po tayong bundle 1, 2, 3. Mini bundle 1, so minimum po nun, 3 loan lot. Kung halimbawa po may clients po kayo, may isang client, halimbawa po si ma'am, client niya si 2 ma'am. Si ma'am po kukuha ng 2, si ma'am 1. So 3 na po yun, no? Sabay nyo siya ma'am ipapasok. Imbes po na regular price, halimbawa po 44,000. Ang makukuha po nila dahil nasa mini bundle promo po sila, installment, less 4% discount pa po siya. So yun po yung makukuha ng tatlong lote nila, minimum. Yun po yung minimum pag bundle 1. Pag bundle 2 po, ang minimum po na lote ay 6. Pag naman po bundle 3, 11 naman po siya. So, pinaka-basic ano lang po yun. Mas marami po kunin, mas malaki po ang discount. 4% po pag bundle 1, bundle 2,
bundle 3, mas malaki po yung percentage. Meron ako ma'am customer sa Canada, pwede ko ba itong ipakinig sa kanya? Yan yung bininirecord ko kasi. Okay lang siguro. Okay lang. Kailangan no, para maintindihan niya. Nilive nyo ano? Hindi, ano lang, record. Hindi ko nila. Mamaya if ever po, kung gusto nyo, bigyan ko kayo ma'am ng price para sa bundle. Para po kung balak nyo mag-bundle. Yun naman ang bundle natin. Hindi naman po as in talaga kailangan sabay sila lahat pumasok. Pero mas maganda po kung sabay. Within naman po, halimbawa po si ma'am kumuha ngayon, April 19. So hanggang May 19 po, kung makakapagpasok po kayo, kung ilan yung may papasok nyo, doon po natin siya i-analyze kung saan bundle siya papasok. Pero po halimbawa si ma'am, kunwari ma'am balak nyo bundle 3. Ngayon si ma'am nauna na siya nagpasok. Pero dahil isa pa lang siya ma'am, papagsak muna siya sa regular price. Ngayon po, pag naipasok nyo na lahat ng kasama niya, hanggang nag-11 na, within sa 1 month po na yun, i-adjust natin yung presyo mo ni ma'am, bababa. Paano mang halimbawa nauna po siya isa lang, tapos kinash niya na, paano ko niyang ma-refund po yun? O pag po kasi ganun ma'am, cash, actually hindi po nakakapag-refund. Ang ginagawa po doon, pag may overpayment, kumbaga ma'am, naka-float lang siya, pwede yon gamitin in the future, halimbawa po sa internet service. Halimbawa naman po kung may laman na, pwedeng sa annual maintenance, naka-float lang po siya ma'am. Yun po. Ma'am, paano daw po halimbawa naguhulog yung bumili, tapos namatay na, hindi pa tapos sa lugar. Pwede po daw lagyan niya? Ano ma'am, dito po sa atin, pag po gagamitin na, kailangan po i-fully paid na ma'am. Kakas na. Pero yung kaanak ko yung hulog muna sa taas, pag namatay na yung space na yun, pupul na niya. Bago niya ilagay yung patay. Opo, full patay. Full payment, no? Bago mo yung ilibay. Ngayon ma'am, kung yung naguhulog, siya mismo yung namatay, sa form po kasi may form po kasi tayo pinapill upan sa mga lot owner. Doon po sa form na yun, may primary beneficiary po na part. So si primary beneficiary po, halimbawa na may mangyari kay lot owner, sa kanya po matatransfer yung lote. So kung halimbawa po, namatay po si lot owner, ang magiging owner na po nun, kung sino yung nakalagay sa primary beneficiary. Beneficiary na yun. Opo. Yun po yung ongoing promo po natin, no? If ever po, kasi syempre seminar, ang daming dinidiscuss, hindi po natin matatandaan lahat. Pwede lang po kayong tumawag, mag-chat. Tapos po, ito yung pinaka-highlight po ng seminar natin about sa commission at kung ano pa pong nakukuha ni agent kay Glory to Heaven kung makakapagbenta po siya. So, nasan po si sales agent po dito? Ito po sa gitna. Magpapalit po kasi tayo talaga ng logo. Yung lumang logo po natin, Mag-rebranding. opo, magre-rebranding po kasi tayo. Yung lumang logo po kasi natin, yung magkahawak. Yung may cross po. Yung may cross. So ngayon po, magpapalit tayo ng logo, magiging ito na lang po siya. Mas madaling tandaan. Ngayon po, dahil magpapalit tayo, ma'am, mag-print po kami, pagmamass print po kami ng mga brochure, flyers. Hindi pa lang po ngayon, ma'am. May? Mga May po. Kaya mga May pa po kami makakapag-release. Kasi kung meron man kami ma'am ngayon ng brochure, flyers, lumang logo po yun. Ang ano po namin, bago na. Para sa lahat po. Sasabay na po kami. Sasabay na po. Print out. Dun sa pag... Pwede po ma'am, isasend na lang namin yung sinemo po sa akin. Yung soft copy sa messenger. Opo, pwede naman ma'am. Tapos kung halimbawa po, yung payments, ganyan, pwede rin naman ma'am online. Ngayon po pala sa mga payments, pwede po online. Meron po tayong bank details na pwede nyo pong online depositohan, Ilalim po ng transfer. price list. Opo, nasa ilalim pa ng price Bank list. po. PBI and BDO po andyan. Ayun po madam. Yan. Medyo maliit lang talaga. Tapos po, ito po naka-flash. Ito po yung ating group. Naka-search nyo na lang po sa FB. Sales agent po. Metro Bank. GTH sales agent. Walang metro bank dyan. Ay, Video, BPI. dito, BPI. Opo. Paki-join kayo ma'am para nagpo-post po kami dyan ng mga promos, updates kay Glory to Heaven. Kasi po makikita pa-complete na lang po kami ng bonus natin. Pa-fill out na lang po ng form. Kasi ma'am po makapag-fill out na sila.
Tsaka po, makikihiram po kami ng may ID na kami, sir. ID po. Ay, ba't hindi ko nadalang ID? Ay, sige ma'am, kahit Hindi ko sinabi. paki-picturean nyo na lang ma'am, send nyo po sa amin. ID na ano, yung voter? Kahit ano ID ma'am, na may pirma, may picture. Yung sa akin magdaan yung nila last time. Ay, okay. Firma na po. Okay, madam. Yung bagay po yung ano. Ayos na. Kayo po yung kausap ko sa kanila. Opo. Kasi yung mother ko po yung tuwa. Tsaka dalawa sa kanila isa sa akin. Pwede po ba yun? Ayun po, si ma'am. Ano po ba natin? Ano ba yung covered ng lahat ng kalandaran? So, ito po yung kasama niya. Lahat nung yung 22,500 po. Labor, paggawa ng cement vault. Yung cement vault po mismo. Tapos may set up po tayo para may program po kasi tayo pag may implement. No? Ito yung service, then and share sound system. May internet facilitator din po tayo na parang host po dun sa program. Kasama na rin po yung lapida at saka yung pag-restore po ng lupa. O yun na nga. Bakit daw mahal ang internet ng GTH? Ayan po. Ang sagot, cement vault. Ano po ba yung cement vault? Bakit ang mahal sa inyo? May cement vault ba kayo? Ano Yan kayo? ibabaon. Ayan po yung cement vault natin. Kumbaga po kami, yung pong gasket, hindi po siya diretsong inululubog sa lupa. Nilalagay po siya rito sa loob nito, made of pure sementong buhos and bakal. Nilalagay po sa loob yung casket, saka po siya isisilyado. Para po kahit 6 feet po nakabaon si kaanak natin mahal sa buhay, sure po na hindi siya papasukin ng tubig. Dahil silyado. Mas mahirap po kasi magiging po sa kapag pasabog. Opo, hindi po ganun mga po. Yes. Tapos po, ayan, may mga client po tayo na nasa abroad. Paano kung nasa abroad ang bibili? Kung halimbawa po may kaanak sila dito, pwede naman po yung kaanak nila ang mag-process. Authorization letter lang po ni nasa abroad and ID po niya. Or, kasi nga po dahil high-tech naman na po tayo, pwede naman po online ang processing. Magsisend po kami ng forms online. I-fill up na lang po nila. Ibabalik po sa amin. Wala na pala. So yun po, doon po natatapos ang ating seminar. Kung may mga questions pa po tayo, papakita ko na rin po yung ating group. Kung malaman kayo kung ito, pinaka-folder. Folder po. Envelope po. Envelope. Ito na lang po namin. Wala ba yung ano, yung mga papel na pwede ipapakita sa mga... Ako hindi, ikuha ko na lang. Papel ma'am? Price list. Ano pa yun? Papa? Bawa, nag-aalo ka Ako, sa bibili mga mo. tao. Brochure. Brochure. Opo, flyers. Ganito, kasama yung ano daw, Oo, papel. ma'am. Kasi ma'am, yung kanina po, nabanggit ko nung bago mag-start yung seminar. Pisahan mo.